ang target po ng national plan ay itataas yung participation ng 3 to 4 years old sa early childhood education mula po 34%. Gagawin po natin itong 90%. Realistic po ba yan? Maaabot po ba natin yan? Kasi medyo malayo ang 34 sa 90%. Paano Opo. po So, yung gagawin? from 1.2 million, kailangan po siyang umangat ng 4 million sa loob ng 10 taon. Hindi naman imposible, pakiramdam po namin kakayanin. Kasi yung mga kasalukuyang efforts po natin, masyadong focus sa center-based programs. So, kumbaga kailangan, magtatayo ka ng Child Development Center o daycare, tsaka ka kukuha ng mga bata or magkakalinga ng mga bata sa early childhood education. Nakita po natin sa nasa ibang bansa, hindi lamang sila nakadepende sa ganoong mga modelo. So, pwede pong community-based, home-based, meron pong supervised neighborhood play. So may iba't ibang paraan. Pwede pong isang magulang, magbubuksan niya yung kanyang bahay, magkukup-kup ng mga bata sa kanyang daycare, tapos yun po yung pwedeng bigyan ng voucher o ng bayad ng gobyerno para mapalawak yung access sa early childhood. Kasi hindi naman po ganoon na kung wala kang center, hindi ka pwedeng gumawa ng early childhood. So, yan po yung tinitingnan natin ngayon at sa paraan na yan po, pakiramdam namin, kakayanin natin to. Kasi sa lawak ng bansa natin, sa dami ng bata, pakiramdam po namin, kakayanin naman natin yung 4 na milyon. Actually, sabi nga po ni Secretary Sani, kung pwedeng buksan yung mga schools na meron namang espasyo para gamiting center para sa mga batang kailangan pumasok for daycare dahil wala sa kanilang mga barangay, pwede rin yun. Kausap po natin yung mga simbahan at mga may kapilya, sabi nila, ginagamit lang naman yan pag linggo. Kung wala, pwede namang gamitin Monday to Friday. Bakit hindi? So, pagtutulungan po talaga ito ng marami. Oo, will this be implemented ngayong taon po, Doc Carol? Kasi maganda itong plano na ito. Kaya lang, number one, hindi naman sapat yung child development centers natin. Although may Yes. mga nabanggit ka na kung ano yung po pwedeng magawa. Pangalawa, gaano ka-trained yung teachers natin na hahawak dito sa mga bata na ganito po ang edad? At sapat din ba yung dami ng teachers natin na nagtuturo para dun sa mga edad na 3 hanggang 4? Opo, inaasahan po natin na masisimulan na to this year. Meron pong plano na ang ECCD Council kasama ng DepEd at ng DILG para i-roll out ito dahil bahagi po ito ng mandato nila under the new law, RA 12199 or the ECCD System Act na dapat palawakin ang alternative modalities of offering ECCD. Pagdating po dun sa child development workers, actually po 3 taon na ito na ipinaglaban po ng Kongreso na may pondo para sa scholarships ng mga child development workers. So si TESDA po, gumugulong na at may pondo lagi na 250 million para sa training ng child development workers na NC3 in ECCD. Para yung mga current at yung mga gustong magturo sa mga areas na wala pa, pwede po sila makuha ng scholarship. Si CHED po ngayong taon, tatapusin niya yung diploma program in early childhood education na may scholarships din. Para yung mga gustong pumunta sa child development centers para magturo, maaari ding makakuha po nito. So tuloy-tuloy po yung effort, paunti-unti, pero pakiramdam namin at least ngayon gumagalaw kasi matagal po itong natulog, 10 taong natulog. So gumagalaw po, unti-unti magagawa. So kasama po ba dun sa pondo na itatayo para dun sa mga classrooms na naibigay na po yung 66 billion pesos na ibibigay natin sa LGU? Ito pong mga child development centers na pinag-uusapan natin ngayon, nakapaloob na po ito? Iba pa po ito? Iba pa yan, iba pa yan. Under the Local Government Support Fund, pinaglaban din po ni Senator Win bilang chair ng Committee on Finance sa Senate na merong pondong nakalaan para sa mga LGU na talagang walang resources, pwede po silang kumuha doon ng pondo para sa pagpapatayo ng mga child development centers, sa pagbayad ng mga child development teachers or workers, at saka pati na rin sa training at pati sa mga librong kailangan ng mga bata. So meron pong nakalaan na pondo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!